Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo dito sa aming parokya para ipagdiwang ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Ang buong Pilipinas at mga komunidad sa iba't ibang panig ng mundo ay nagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lang sa Quiapo, kundi pinahintulutan ng lahat ng obispo sa Pilipinas noong isang taon na simula Enero 9, noong nakaraang taon, lahat ng simbahan sa Pilipinas magdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Bakit ba hindi? Kahit saang lupalop, kahit saang parokya, meron naman talagang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ito naman talaga yung ugat ng ating debosyon. Yung debosyon kay Jesus. At merong natatangi sa isang imahe ng Poong Jesus Nazareno na iba sa iba. Kung titignan natin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, hindi yan kumpleto kung walang krus. Kung walang krus. May mga imahe ni Jesus na wala namang krus. At hindi yon ang Poong Jesus Nazareno. Pero ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, pansinin, hindi ba? Siya'y may pasan-pasan na krus. Yan ang natatangi sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, marami ang tao ang napupukaw sa Kanya. Marami ang tao ang nakaka-relate sa Kanya. Sapagkat ordinaryo siya. Na tulad natin, meron ding krus. Meron ba kayong mga krus? Sinong walang krus dito? Taas niya ang kamay. Kahit naman ako, pare, merong krus. At magandang pagnilayan natin ang tatlong bagay na nagagawa ng krus sa tao. Tatlong bagay. Tingnan nyo nga kung meron kayo nito o kung kayo ito. Kasi sabi ninyo, meron kayong mga krus. Tingnan nyo nga kung itong tatlong bagay na ito nakikita sa inyo. Una, ang may krus ay umaangal. Sabihin nyo nga po, umaangal. Sino po bang maraming angal dito? Hindi ba likas naman sa tao kapag nahihirapan, kapag nasasaktan,
aangal. Ito ang narinig natin na nangyari sa mga Israelita sa ating unang pagbasa. Narinig natin na matapos silang dalhin ni Moises sa disyerto o sa ilang mula sa Ehipto, nung sila'y nahirapan, nung sila'y walang makain, sila ay umangal. Noon, bago sila dumating sa disyerto, nakakakain sila. Masarap ang kanilang pagkain, pero, inaalipin. Pero, ginagawang alila. Kaya nga, iniligtas sila ni Moises. Inalis sila ni Moises sa Ehipto, dinala sila sa ilang. Ngunit dahil disyerto, hindi komportable. Dahil disyerto, mainit. Dahil disyerto, halos walang makain. Well, hindi ko sinabing walang makain sapagkat nagpadala ang Panginoon ng mana. Pero ang reklamo ng mga tao o ng mga Israelita, wala kaming makain. Sawa na kami sa aming kinakain. O, ano ba talaga? Wala o meron? Hello. Ganyan na mga reklamador. Kung minsan, hindi mo alam no? Angal na lang ng angal. No? Sabi nila, wala raw makain. Pero sabi, sawa na sila. Ano ba talaga? Meron o wala? Ano lang? Sawa. Di ba? Ang gulo. Ganyan na nagagawa ng krus sa tao. Umaangal. Kapag hindi na komportable ang buhay, umaangal. Kapag puro hirap ang nararanasan, umaangal. Kapag hindi maganda ang nangyayari, hindi maubos ang ating angal. Dahil sa angal na ilalabas ng tao ang kanyang hinaing, sakit at pinagdadaanan. Sino pong maraming angal dito? Taas niya ang kamay. O, ba't nahiya na kayo? No? Well, walang masama doon. Kahit naman ako, umaangal. Yun nga lang, sinasarili ko. Kanya-kanya tayo, di ba? Yung angal mo, maaring yung iba, isinisigaw. Maaring yung iba, malakas kung umangal. Maaring yung iba, dinadasal. Dinadaan sa dasalang angal. Ako, sinasarili ko. Tahimik lang ako. No? Nare-recognize ko namang mahirap. Nare-recognize ko namang masakit. Nare-recognize ko namang hindi maganda o hindi komportable. Ngunit, ang hindi maganda sa mga Israelita, naiwan sila sa angal. Kaya anong ginawa nila? Tumalikod sa Panginoon at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya anong nangyari sa kanila? Pinagtutuklaw sila ng ahas. Ganyan ang nangyayari sa tao kapag puro angal at tumatalikod sa Diyos kapag nahihirapan, nagiging hangal. Ano yung una? Angal. Ano yung pangalawa? Hangal. Iyan ang nagagawa ng krus. Hindi ba kapag hirap na ang tao, hindi ba kapag nasasaktan na ang tao, hindi ba kapag maraming problema ang tao, dapat mas lalo tayong lumalapit sa Diyos? Hello? Ganun ba kayo? Kapag may sakit na, hindi ba dapat mas lalo kang kumakapit sa Diyos? Pero merong iba, nung nahirapan, lumayo sa Diyos. Nung nasaktan, tumalikod sa Diyos. Nung nagbago ang buhay, hindi na nagsimba muli. Ang tawag doon, hangal. Kasi dapat, mas lalo kang manalig. Hindi ba dapat, mas lalo kang kumapit? Kasi wala ka nang makapitan. Pero marami sa atin, nahihirapan na, ayaw pang magsimba. Hello, sa mga hindi nagsisimba dyan. Anong tawag doon? Hangal. Bakit?
meron tayong Diyos na pwedeng lapitan. Ito yung sinasabi ni San Juan sa ating ebanghelyo na ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan na maparusahan ang lahat, kundi para iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Hindi tayo pinapahirapan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para tayo ay iligtas. Kaya nga dapat manalig sa Diyos. Kapag nahihirapan, kapag nasasaktan, lumapit at kumapit sa Diyos. Huwag maging hangal. Dahil ang taong lumalapit at kumakapit sa Diyos, pagkatapos ng problema, binibigyan niya ng dangal. Yan ang nagagawa ng krus. Bigyan ng dangal ang tao. Ang krus, hindi lang puro pahirap, hindi lang isang pasakit, kundi binibigyan tayo ng dangal. Maraming beses ko nang naikwento ito, pero kahit ako, ang aming pamilya, nakaranas din ng matinding krus. Pero sadya lang talagang hindi ako reklamador. Hindi ako panay angal. No? Naalala ko noon, no? Hindi naman uso ang umaangal. 'Di ba? Kapag wala ka bang baon, umaangal ka? Hindi. Noon kami, hindi kami pala angal. Kung anong ibigay, yun ang tanggapin. No? Pero yung mga kabataan ngayon, ang angal-angal. No? Ang daming reklamo. Konting hirap lang, angal. No? Kami noon, hindi kami sanay umangal. Tuloy lang sa buhay. 'Di ba? Kung anong meron, pagkasyahin. Kung anong ibigay, siyang gamitin. 'Di ba? Pag wala, edi wala. Pag meron, edi meron. Ganun lang naman ang buhay noon. Pero ang hindi namin ginawa ay yung mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Laban lang, tuloy lang, patuloy lang, kapit lang. Natapos din ang krus. At sa huli, awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, nakaraos. May dangal. Hindi naging hangal. Ayun ang maganda at hamon sa bawat isa sa atin. Kapag humaharap sa problema, okay lang umangal. Iangal mo sa Diyos. Pero huwag maging hangal. Mas lumapit sa Diyos at intayin mo ang ibibigay niya sa iyong dangal. Yang hirap mag-aral, pagtapos niyan, may dangal. Yang hirap sa buhay, pag nalampasan mo yan, may dangal. At ito ang natatangi sa isang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kahit may krus, hindi pala angal. At ang deboto, hindi hangal. Dahil kahit nahihirapan, mas lalong lumalapit kay Jesus. Kaya nga ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, may dangal. Yan ang deboto. Napansin nyo, ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, karamihan hindi naman mayayaman, masa. Pero ang dangal nila, deboto sila ng Poong Jesus Nazareno. At marami dyan, kapag natapos ang krus, kapag natapos ang problema, bumabalik sa Quiapo para magpasalamat. Bakit? Kasi ang isang deboto hindi nakakalimot sa dakilang gawa ng Diyos. Yan yung Salmo Responsorio. Ang isang deboto, kahit kailan, hindi makakalimot sa dakilang gawa ng Diyos. Kaya kahit may krus, pinapasan, hindi lang umaangal, kumakapit at hindi nagiging hangal, at nag-iintay lang ng ibibigay ng Diyos na dangal.
Amen. Amen.